Welcome back mga kaubayan sa aking YouTube channel, at bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay gusto ko muna mag-lucky shout out sa mga nagpapa-shout out na waiting ng employer. Mag-uumpisa na po ang bigayan ng employer bukas at kailangan nyong i-check ang inyong EPS account, at unahin ko to si lucky shout out ito mga kabayan, si Romel Miranda. Shout out sa iyo kabayan. Ito si Romel Miranda ay 38 years old at may height daw siya na 5'11". Sana ay magka-employer ka na kabayan kasi 38 years old na Pero okay lang yan, kahit 39 o 40, basta may approval ay may pag-asa pang magka-employer. At pangalawa ay si Chingu Tenesu. Palaki shoutout din kabayan. KLT 22 passer po. Oo, kapasa lang nito ni kabayan pala. Nung nakaraang exam KLT 22 siya eh. Shoutout sa iyo kabayan at good luck. At pangalawa ay si Adrian Cruzata. Idol Kuya Pinong, pa-shoutout po ako. Next vlog mo po. Adrian Cruzata, KLT 22 din sa kabayan at waiting din ng employer. Shoutout sa iyo kabayan at good luck bukas. At ang video ko ngayon ay tungkol sa mga sitwasyon ng iba nating kababayan dito sa South Korea. Ito ang isang nabasa ko, ang sabi niya sa post, yung mga group dito sa South Korea, ito yung post niya. This is my last chance to look for a better company. Wala na akong natitirang release, tinanggal ako bigla ng walang abiso. Ito na yung example na mga walang hiya na mga amo, mga hindi maganda ang galing mga amo. Isipin mo, tatanggalin ka, hindi ka bibigyan ng abiso. At hindi rin natin alam kung sino ba talaga ang may problema, kung yung tauhan niyang Pinoy o yung amo. Kasi tinanggal ng walang abiso at ang sabi is hihina na daw next month. Kung wala mahanap, uwi na lang ng Pinas, kakapagod ng mag-adjust. Mag 2 years this coming August 16, E9 visa. Ayun. E9 visa si kabayan, EPS worker at ibig sabihin ay nakatatlong release na siya. At yung kung aalis siya dun sa company ng amo niya ay ibig sabihin tinanggal na nga tinanggal na siya at kailangan niyang makahanap ng company na malilipatan niya. At yun ay pang-apat na company niya. Panghuli na talaga. Kung sakaling hindi siya makahanap kasi ang hinahanap niya better company. Ibig sabihin na naghahanap talaga ito si kabayan ng siguro magang ang trabaho, laging may overtime, at talagang malaki ang sinusweldo. Pero nakadepende rin naman kung siguro si kabayan talagang yung mga napupuntahan na company talagang halimbawa natin ay mahina, tapos yung mga nakakasama niyang mga Pinoy ay mga walang hiya din, ang hirap din talaga. Paswertihan kung magkaka-employer ka kagad. Hindi ibig sabihin kapag nakarating ka na dito sa South Korea ay talagang maganda na o siguradong maganda yung mapupuntahan mo. Pagdating nyo dito ay dito pa lang ninyo malalaman kung talagang swerte kayo sa company na mapupuntahan ninyo. At syempre nakadepende rin sa tao kung marunong makontento. Meron kasing mga tao na gusto nila yung talagang malaki yung susweldohin nila. At meron naman mga tao na kontento na kung ano yung kinikita sa company dito sa South Korea. Kaya nakadepende talaga sa tao. At isa pa ito yung ito yung medyo masakit na nabasa ko rin dito. May nanganganib na naman na 15 Filipino EPS worker hindi mabibigyan ng CCBI, reason na hulihan ng mga TNT sa company. Yun yung masakit. Ito yung example ng halimbawa, nasa Pilipinas ka, nagka-employer ka, tapos waiting ka nga, ang hihintayin mo ay CCBI. Ito yung nagiging rason, kaya ang nangyayari, yung iba ay kahit waiting na lang ng CCBI, ay hindi na, walang dumadating na CCBI. Hintay na ilang buwan na, 5 buwan na, 6 na buwan na, walang dumadating na CCBI tapos nakakancel na yung kontrata. Yan yung example ng dahilan
ng pagka-cancel ng CCBI. Nahulihan ng TNT ang company at yun, magkakaroon siya ng kaso sa labor at hindi na siya makakakuha ng EPS factory worker na manggagaling sa Pilipinas. Ang alam ko, nababan ang company ng 2 years. Hindi ako sure, pero pagkakaalam ko talaga, 2 years ang ban ng company. Pagkalipas ng 2 years, saka pa lang siya pwedeng kumuha ng EPS factory worker na manggagaling sa Pilipinas. Kaya sa mga TNT, kung malimbawa may mapadpad na TNT dito sa aking YouTube channel at mapanood dito, ay ito talaga yung isa sa mga dahilan kaya nagagalit yung ibang mga Pilipino sa mga TNT. Doon sa mga TNT ay wag sasama ang loob kasi unang-una, illegal kayo, hindi kayo patas lumaban, at isa pa, kayo yung naging dahilan para yung ibang mga Pinoy ay hindi makapunta dito. Pero hindi lang din naman kayo ang dapat sisihin kasi yung marami kasing company dito sa South Korea, yung mga employer ay gustong-gusto din nila ang mga TNT. Kaya doon sa mga TNT, kung mapanood nyo man to, ay huwag sasama ang loob kasi hindi lahat ng Pinoy na nag-a-apply dito sa South Korea ay kayang intindihin ang sitwasyon ninyo. Nandun na tayo, may kanya-kanya tayong rason, may kanya-kanya tayong dahilan, kaya kayo nag-TNT. Pero, ang mali ay mali.